Sino ang mag-aakala na ang magandang pulbos na naglalabas ng mahiwagang liwanag, na ito ay maaaring magtulak sa buong lungsod? Sa kawalang hangganan, hindi ito isang science fiction movie, ngunit isang nuclear disaster na maihahambing sa Chernobyl. Kung hindi ka makikinig hanggang sa dulo, hindi mo kailanman mauunawaan kung gaano kalaki ang pinsala ng kahirapan, kagutuman, at kawalan ng kaalaman sa buhay ng tao. Ang kwento ay naganap noong 1987 sa Brazil, upang makalakam ng pera para sa isang magandang pares ng football shoes. Dalawang kabataang lalaki ang nagtulak ng kariton papasok sa abandonadong Goyes Radiotherapy Center. Matagal na itong nakatiwangwang. Ang plano sana nila ay kumuha ng mga scrap metal na may pagpapalit ng pera, ngunit nakakita sila ng isang malaki at mabigat na kagamitang metal sa gitna ng mga guho. Sumulyap ang lalaking nakasuot ng sombrero, at napagtantong yari sa tingga ang balat nito. Maaari itong may benta ng mahal sa junk shop. Matapos ang ilang sandaling pagbaklas gamit ang mga kasangkapan, nakuha rin nila ang pangunahing bahagi ng kagamitan. Pagkakita sa mabigat na metal na core, hindi mapigilan ng dalawang lalaki ang mapangiti ng malapad. Ngunit hindi nila alam na sila mismo ang nagbukas ng kahon ni Pandora. Ang kayamanang ito ay agad na dinala sa junk shop. Si Ginoong Evanido ay isang matalinong negosyante. Matapos ang tawaran, nagkasundo sila sa halagang 1,750 at dagdag na 50 bilang tip. Sa wakas, nakuha na ng dalawang binata ang pambili ng kanilang pinapangarap na sapatos. Si Evanido, kahit hindi alam kung ano ang bagay na ito, ay ipinagpatuloy ang nakasanayan at ipinabaklas sa mga tauhan ang metal na tubo. Bukod sa mabigat na balat na bakal, may laman din itong kakaibang pulbos sa loob. Nang patayin ang ilaw, isang misteryosong asul na liwanag ang nagningning sa dilim. Natulala si Evanildo sa kakaibang tanawing ito. Ilang dekada na siyang nangangalakal ng basura, pero hindi pa siya nakakakita ng ganito kaganda. Para bang nakatagpo ng kayamanan si Evanildo, kaya agad niyang dinala ang banta ng asul na pulbos sa bahay. Mabilis na lumipas ang 10 araw, at nagsimula ng lumitaw ang mga sintomas ng sakuna. Ang asawa ni Evanildo ay laging nakakaramdam ng pagkapagod sa buong katawan, at minsan ay nakakaramdam pa ng pagduduwal. Akala ni Evanildo noong una ay dahil lang ito sa nakain na hindi malinis. Ngunit si Antonia ay isang sensitibong babae. Simula nang iuwi ng kanyang asawa ang kumikinang na pulbos na iyon, lahat ng nakahawak dito ay nagsimulang magkasakit. Ngunit kumbinsido si Evanido na tiyak na makakatulong ito sa kanya na kumita ng malaki. Matapos patahanan ng kanyang asawa, tumalikod siya at nagtungo sa junk shop. Pagkaalis ng asawa, inutusan agad ni Antonia ang kanyang anak na dalhin ang tumpok ng kumikinang na pulbos. Sumakay ang dalawa sa siksik ang bus at bumiyahe ng 2 oras para makarating sa Health Inspection Office ng City Hall. Nais ng babae na ipasuri sa mga tao roon kung may kakaiba ba sa pulbos na nasa loob ng bag. Ang empleyado sa junk shop ay naisugod sa ospital dahil sa pagkakadikit nito sa pulbos. At maging siya mismo ay nakararanas na rin ng mga hindi magandang sintomas. Ngunit hindi pinansin ni Direktor Genyo ang bag ng lason na dala niya. Hulaan kung dahil ba ito sa maruming pagkain sa bahay, na nagdulot ng food poisoning. Habang nagtatalo, lalong namumutla si Antonia. Nag-aalalang ay nalalaya ni Genyo si Antonia palabas ng bakuran para makalanghap ng sariwang hangin. Para mabilis na mapaalis ang lahat, nagpanggap siyang nangakong susuriin ang laman ng bag. At pinamadali si Antonia na pumunta sa pinakamalapit na klinika para magpatingin. Pagkaalis ng dalawa, ang bag ay basta nalang itinapon sa bakuran. Parang isang bombang oras na walang pumapansin. Sa kasalukuyan, ang nuclear physicist na si Masho ay kara-rating lang mula sa Rio. Para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama, at ang kanyang asawa ay lubos na masaya sa pagiging magulang. Ngunit hindi nila alam na isang hindi pa nagagawang sakuna ang tahimik na kumakalat. Sa lungsod na ito, ang buong pamilya ay nagtipon sa hapagkainan. Pinag-uusapan kung paano ipagdiriwang ang birthday party. Ngunit isang biglaang tawag sa telepono ang lubos na nag-ulo sa plano ni Masho. Ang kanyang matalik na kaibigan, isang doktor, ay alam na siya ay eksperto sa nuclear physics. Kaya't espesyal siyang tinawagan upang kamustahin. Kamakailan lamang, nakatanggap siya ng maraming pasyente. May parehong sintomas ng pagkahilo, pagsusuka, at pagkalagas ng buhok. Hinala niya na dulot ito ng radiation poisoning. Kabilang sa mga pasyente ay isang nagngangalang Antonia na iginiit na ang pinagmulan. Nang sakit ay ang metal na bagay na dinala niya sa ahensya. Dahil sa kanyang propesyonal na talas, pumayag si Masho na tulungan siya. Hiniram ni Genyo, ang direktor ng ahensya, ang isang radiation detector mula sa kumpanya ng nuclear energy at bumalik sa opisina para pag-usapan ang solusyon. Ngunit pagdating pa lang sa pinto, biglang tumunog ng malakas ang alarm ng detector. Agad na lumampas sa limitasyon ang radiation, likas na inakala ni Masho na sira ang device.
Hindi maaaring magkaroon ng ganito katinding radiation sa isang maliit na lugar na tulad nito. Ngunit nang palitan nilang dalawa ang detector ng bago, ganoon pa rin ang resulta, hindi pa man sila lumalapit sa Health Monitoring Agency. Ay nagbabala na ang makina, agad na napagtanto ni Masho na may hindi tama. Naalala rin ni Genyo ang bag na iniwan ni Antonia sa labas ng bakuran. Kahapon, pagkababa nilang dalawa sa sasakyan ay nakakita sila ng isang bumbero na naghahandang itapon ng metal na bag sa ilog. Agad na sumugod si Masho sa harapan at sumigaw na bitawan na niya ito agad. Ang bagay na ito ay may matinding radiation, kapag itinapon sa ilog ay mahahawaan ang buong supply ng tubig. Tinanong niya si Direktor Genyo sa isang seryosong tono, bakit ka gumawa ng ganyang kahanggalang pagkakamali? Hindi mo ba narinig ang tungkol sa sakuna sa Chernobyl? Isang pangungusap na nagpatigil sa lahat ng naroon na parang tinamaan ng kidlat. Agad na ipinag-utos ni Masho na ilikas ang buong gusali, ngunit hindi pa sapat ang mga ginagawa nilang ito. Kailangan nilang hanapin ang pinagmulan at linawin kung saan galing ang metal na bagay na iyon. Kung marami pang kontaminadong bagay ang nakakalat sa labas, hindi mailalarawan ang magiging kahihinatnan nito. Agad na kinuha ni Genyo ang registration form na iniwan ni Antonia, at sinundan nila ang address patungo sa junk shop ng asawa nito. Ang reading ng radiation detector ay lampas din sa standard dito. Nag-aalala ang direktor dahil hindi nakasuot ng protective gear ang dalawa. Kung maaapektuhan ba sila? Ginamit ni Masho ang apoy bilang paghahambing sa radiation, na parang isang apoy na may mababang temperatura na hindi nakikita. Kung sapat ang layo nito, wala namang magiging problema. Pero kapag lumapit na sa isang partikular na distansya, tahimik nitong susunugin ang balat at mga organo sa loob ng katawan. Sa oras na iyon, marahil ay wala kang mararamdamang kakaiba, ngunit sa paglipas ng panahon, tiyak na makakasama ito sa kalusugan. O maging sa buhay, depende ito sa tindi at uri ng pinagmumulan ng radiation. Pati na rin sa tagal ng pagkakalantad at distansya, pero nang hanapin sila ng dalawa, kinausap ng amo si Avenue Nido para itanong ang pinagmulan ng tipak ng metal. Muling sumeryoso ang mukha ni Evanido at pinaalis agad ang dalawa. Inakala niyang si Masho ay isang pulis na dumating para imbestigahan ang pinagmulan ng mga scrap. Puno ng puot at pag-iingat ang kanyang mga mata. Sinasabi niyo bang magnanakaw ako? Napilitan si Masho na maging matyaga sa pagpapaliwanag na hindi ito isang kriminal na imbestigasyon, kundi isang krisis sa kalusugang pampubliko na may kinalaman sa kaligtasan ng buhay. Ang kumikinang na asul na pulbos na iyon ay isang lubhang nakal-alasong radioactive substance. Didikit ito sa damit at balat, na magiging dahilan upang ang sino man ay maging source ng. Ang pagkalat nito ay magdudulot ng panganib kung hindi agad makokontrol. Maraming mamamayan ang malalantad sa radyasyon. Pamatla ang mukha ni Evanido at magsasalita na sana. Nang naunahan na siya ng kanyang kasamahan sa pagsasalita, narinig niya ang dalawang lalaki na nagbanggit na ang kakaibang metal na ito ay galing sa radiotherapy center, na matagal nang abandonado sa Goyes. Hindi na nag-aksaya ng oras si Masho at ang kanyang kasama. Agad silang nagmaneho patungo sa radiotherapy center at mabilis nilang natagpuan ang bakanteng shell ng radiotherapy device na kinalas na nila, at ang nawawalang core component ang tiyak na pinagmumulan ng radioactive contamination. Agad na nagulat si Masho sa direktor ng kagawaran ng kalusugan. Hinihiling na ay lockdown ang buong distrito at magsagawa ng quarantine at paggamot para sa lahat ng mga nakasalamuhan nito. Ang direktor ay nagalit at muntik nang itumba ang mesa. Napakalaki ng epekto nito at wala rin siyang autoridad na gawin iyon. Hindi nagtagal, ang Pambansang Komisyon sa Enerhiyang Nuklear na NASA, Rio ay nakatanggap ng tawag mula kay Masho matapos kumpirmahin na naiwan sa loob ng kagamitan sa Radiation Therapy Center. Ang radioactive source na dala nito ay hindi cobalt, kundi cesium 137 na mas radioactive at nasa anyo ng pulbos. Ang cesium 137 ay isa sa mga pangunahing radioactive isotope sa insidente ng Chernobyl. Dahil sa magulong pagtatala, ang kagamitang ito ay hindi man lang opisyal na nakarehistro, na naging isang nakalimutang dirty bomb. Sa oras na ito, si Masho ay nagpapaliwanag sa gobernador tungkol sa kalubhaan ng problema. Ang dosis ng radiation mula sa pinagmulan ng kontaminasyon ay nakababahala na mataas. Higit pa ito sa mga karaniwang panukat, at ang cesium 137 ay nasa anyong pulbos. Maaari itong tahimik na kumapit sa anumang gumagalaw na bagay, at mula roon ay patuloy na palalawakan ang sakop ng radyasyon. Sa sitwasyon ngayon, hindi lang ang distrito ang dapat ay lockdown, kundi maging ang mga taong kontaminado na nasa ospital, ay kailangan ding isailalim sa sapilitang quarantine. Napilitang tumango ang gobernador. Mukhang wala na tayong magagawa kundi ipatupad ang mga emergency measure. Umaasa siyang mananatili si Masho para tulungan siya. Tutal, wala namang eksperto sa nuclear energy sa maliit na lugar na ito. Bahagyang nag-alinlangan ng binata pero tumango rin siya. Sumang-ayon, at sinabing ang mga eksperto mula sa
Nuclear Energy Commission ay darating din para tumulong. Pagdating ng gabi, direktang pinakilos ng pamahalaan ng estado ang militar at pulisya. Hindi lang nila sa pilitang pinaalis ang mga tao sa junk shop, pinalibutan din nila ang bahay ni Avenido. Mabuti na lang at wala nang mapuntahan ang mga tauhan niya. Ngayon, lahat sila ay nagtipon doon. Sinasabi mo pa rin hindi ka pulis, ha? Kahit direktang inilabas ang detector para sabihing ang lugar na ito ay kontaminado na ng radiation. Kung mananatili pa rito, tiyak na malalagay sa panganib ang buhay. Tulad ng asawa niyang si Evanido na nooy gustong lumaban hanggang dulo. Hindi ako aalis sa bahay, ngunit nang lumingon siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Agad na lamambat ang kanyang puso, at sa huli, ang pamilya ni Evanido kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan ay sumakay sa nakabalot na sasakyang pangtransportasyon at di nagtagal ay nakarating sa stadium sa sentro ng lungsod. Ang lugar na ito ay pansamantalang ginawang sentro. Ay isolate ang mga taong posibleng nakaranas ng radiation, pati na rin ang mga pinaghihinalaang pinagmumulan ng kontaminasyon, habang ang balita sa telebisyon ay nagsimulang magulat ng tuloy-tuloy tungkol sa kakilakilabot na aksidenteng nuklear na ito. Ang ama at asawa ni Masho ay namutla agad matapos itong mapanood. Dumating si Dr. Orenstein mula sa Nuclear Energy Commission sa stadium na ginawang quarantine area. Ipinahayag niya ang kanyang pagsang-ayon sa desididong pagpapatupad ni Masho ng mga hakbang sa pag-isolate. Sa kabila ng kakulangan ng kagamitan, may dalawang napakahalagang tungkulin. Pigilan ang pagkalat ng cesium at ihiwalay ang mga biktima. Gayunpaman, mas malala ang sitwasyon sa aktwal. Agad na nagtungo si Dr. Orenstein sa ahensya ng pagsubaybay sa kalusugan, kung saan naroon ang pinagmulan ng kontaminasyon bago gumawa ng anumang hakbang. Kailangan niyang linawin ang tiyak na antas ng radyasyon, ngunit nang ilabas ni Dr. Orenstein ang mga kagamitan. Ang mas espesyalistang kagamitan sa pagsusuri ay nagpakita na muling lumampas ang antas ng radyasyon sa limitasyon. Mukhang mas malala ang antas ng polusyon kaysa sa inaakala. Likas na gustong ilipat ng gobernador ang bloke ng metal na ito, ngunit agad itong tinanggihan ni Dr. Orenstein. Ang padalos-dalos na paglipat nito ay malamang na magdulot ng sekundaryang polusyon, at hindi na rin praktikal ang maghanap ng espesyal na lead case ngayon. Nagmungkahi si Dr. Orenstein ng pansamantalang solusyon. Iyon ay ang pagtakip sa bloke ng metal gamit ang isang konkretong tubo ng imburnal. Pagkatapos ay buhusan ito ng semento upang makabuo ng isang pansamantalang bloke. Sa ganoon, maiiwasan ang radyasyong nuclear, at mapipigilan din ang pagkalat ng cesium powder. Pagkaalis ng gobernador matapos ibigay ang atas, nakaramdam ng pagkahilo si Dr. Orenstein. Susunod, hindi lang nila kailangang gamutin ang mga na-expose, kundi kailangan din nilang putulin ang pinagmumulan ng kontaminasyon. Hindi sapat ang mga taong nasa harap niya ngayon. Agad na nagpasya si Dr. Orenstein na magpadala ng grupo ng mga eksperto para tumulong. Lubos niyang pinapahalagahan ang dedikasyon at galing ng personal na tinulungan pa ni Masho ang kabilang panig na magpasuri, at natuklasang maging ang mga paa niya ay nabahiran din ng maraming radioactive powder. Ang bagay na ito ay parang isang invisible na mamamatay tao, na laging nakakapangbitag sa mga taong walang kamalay-malay. Pag-uwi sa bahay, ang unang ginawa ni Masho ay habarin ang lahat ng kanyang suot. Hindi niya binati ang kanyang ama at asawa, sa halip ay dumiretso siya sa banyo para maglinis ng katawan. Bilang isang doktor sa physics, alam ni Masho na isang napakalaking pagsubok ang darating. At ang chairman ng Nuclear Energy Commission sa Vienna, makakatanggap din ng isang emergency call kung walang seryosong hakbang na gagawin. Masasaksihan natin ang isang sakunang hindi pa nararanasan sa Brazil. Samantala, sa gabi, ang mga taong naka-quarantine sa stadium ay nagsimulang kumanta ng isang nursery rhyme, isang awiting may himig na inosente ngunit malungkot. Hindi pa nila alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Ang mga taong ito ay tunay na ginagawang biro ang kanilang sariling buhay. Sa harap ng nakamamatay na radiation, wala silang pag-aalinlangan. At hayagang hinahawakan ito para paglaruan, at pagkatapos ay kumakain pa ng hindi man lang naghuhugas ng kamay. Hindi nila inakala na magbabayad sila ng ganito kamahal na presyo. Dahil dito, matapos na matagumpay na matanggal ni Dr. Orenstein ng Nuclear Energy Commission ang pinakamalaking radioactive source, prangkahan niyang sinabi sa mga reporter ang katotohanan. Ang cesium-137 powder ay kumalat sa lungsod sa loob ng kalahating buwan. Nang matuklasan ito, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng mas malaking sakuna. Nanawagan siya sa lahat ng nakahawak ng pulbos. Pumunta agad sa stadium ng lungsod para sumailalim sa screening. Ang pahayag na ito ay agad na nagdulot ng panik sa lahat ng mga residente. Dagsa silang lumabas sa kalsada at sumisigaw na humihingi ng konkretong plano mula sa pamahalaan. Ang mga pasyenteng naka-quarantine naman sa stadium ay hindi rin mapakali sa kaba. Wala silang alam sa kasalukuyang sitwasyon at pinagdududahan pa nilang isa lamang itong panloloko.
Kung talagang may mga may sakit, dapat ay nasa ospital sila, at hindi sa impyernong lugar na ito sa kabilang banda. Nahirapang makalusot ang sasakyan ng gobernador sa gitna ng maraming tao. Galit siyang nagtungo kay Dr. Orenstein upang kamprontahin ito, kung bakit siya nagpahayag ng kung ano-ano sa telebisyon, na nagdulot ng matinding panik sa lipunan. Sinikap ni Dr. Orenstein na ipaliwanag na sinasabi lang niya ang katotohanan, ngunit hindi siya pinakinggan ng gobernador dahil isa siyang lokal na opisyal. Mas mahalaga sa kanya ang katatagan at kaayusan. Kawawang matandang doktor, pinagalitan siya ng matindi. Sinimulan niyang pakalmeyan ang mga taong nasa harap niya. Diretsahang sabihin na ang asul na pulbos na nakontak ninyo ay isang uri ng lubhang mapanganib na radioactive substance. Kahit ilang butil lang ang manatili sa loob ng katawan, patuloy nitong wawasakin ang katawan at maaari pang makaapekto sa kalusugan ng mga taong nasa paligid. Umaasa siya na makikipagtulungan ang lahat upang matulungan. Si Masho na tipunin ang schedule ng paggalaw ng bawat isa, upang malimitahan ang pagkakalantad, pagkalat ng pinagmumulan ng kontaminasyon, ngunit karamihan sa mga tao rito ay nag-aalala lamang kung kailan sila makakauwi. Nagbigay si Dr. Orenstein ng isang nakapanlulumong sagot, kontaminado na rin ang kanilang mga tahanan kaya kailangan din itong sumailalim sa matagal na proseso ng dekontaminasyon, bago pa man ito matirhan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay dumating na rin ang support team na hinihintay ni Dr. Orenstein. Ang babaeng namumuno ay nagngangalang Paula. Siya ay isang tanyag na doktor sa larangan ng environmental pollution sa bansa. Sinimulan ni McAyon na ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon sa lahat, ang base at ang mga pahiwatig na ibinigay ng mga naka-quarantine na biktima. Sa gitna ng lungsod, mayroong hanggang 6 na lugar na kontaminado ng radioactive na materyales. Bukod sa junk shop at sa sariling bahay ni Ginoong Avenue Nido, namahaji rin siya ng pulbos sa kanyang mga kapatid. At ang mas ikinababahala ni Masho ay noong nakaraang 2 araw, ang asawa ng may-ari ay nagdala rin ng isang supot ng radioactive na pulbos. Sumakay siya ng bus at tinawid ang kalahati ng lungsod. Ibig sabihin, isang gumagalaw na source ng radiation, ang naglibot sa buong lungsod sa loob ng 48 oras. Pinayuhan ni Paula, ang gobernador na ipatigil agad ang operasyon ng lahat ng bus. Ngunit ayon sa gobernador, isa lamang itong potensyal na panganib. Tutal, nakabalot naman ang pulbos sa loob ng bag. Kung ititigil man ang operasyon, tiyak na magdudulot ng panik sa buong lungsod ang paghinto ng bus. Ang mga pinsala sa ekonomiya at kaguluhang politikal, na may dudulot nito ay hindi rin matataya. Sa kabila ng patuloy na pagpigil ng mga eksperto, nagpa siya ang gobernador na gumawa ng kompromiso. Iyon ay ang palihim na pagpapadala ng mga taong magsasagawa ng screening. Matapos makumpirmang may radioactive contamination nga ang bus, kahit nag-iisip pa lang ng susunod na hakbang, ang mga eksperto ay balisang balisa na. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sulitin ng bawat segundo. Nakikipagkarera sila sa oras upang unahin ang pagsusuri sa mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon. Kusang loob na nag-alok si Masho na pumunta sa klinika para hanapin ang asawa ng kanyang amo, upang magtanong ng mga tiyak na impormasyon tungkol sa bus, habang sa stadium naman, sinimulan na nina Dr. Orenstein at Paula ang pagpapatupad ng mga hakbang sa paglilinis para sa mga naka-quarantine na mamamayan. Inutusan silang ibigay ang lahat ng kanilang gamit, maging ang kanilang panloob na kasuotan ay hindi pinayagang itira. Pagkatapos nito ay dinala ang lahat sa banyo. Gumamit ng maraming tubig at suka para hugasan ang kanilang mga katawan. Epektibo nitong natatanggal ang pulbos, na nakadikit sa balat, gayunpaman, para sa mga taong malubha na ang pagkaka-expose sa radyasyon, kailangan silang dalhin agad sa sentral na ospital para i-isolate at gamutin. Sa kabilang banda, si Masho ay kara-rating lang sa klinika, at nakita ang isang binata na nakahiga sa kama at nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang isa ito sa mga nangangalakal ng basura. Ang unang nakadiskubre ng cesium-137 habang padalos-dalos na nagbabaklas ay aksidenteng nadikitan ng radioactive powder. Sa ngayon, ang kalagayan niya ang pinakamalubha. Dapat siyang dalhin agad sa stadium para sa screening. At mula roon ay ilipat sa Central Hospital ng Masho para samantalahin ang pagkakataong suriin siya. Tanungin si Antonia kung anong bus ang sinakyan niya noong araw na iyon papunta sa Health Surveillance Agency. Gayunpaman, si Antonia ay may malubhang sakit at natatandaan lang niya na ito ay Route 008 o 009. Ang driver ay nakasuot ng cowboy hat at may nakasabit na pendant sa dashboard. Sa sandaling ito, ang mga taong may matinding radiation sa stadium nagsimula ng hatiin sa mga grupo para ilipat sa sentral na ospital para sa paggamot. Ngunit sa lugar kung saan umalis ang mga sasakyan, isang napakalungkot na pangyayari ang naganap. Ang inang si Katerina, dahil napakababa ng antas ng radiation sa kanyang katawan, ay pinagbawalan na sumama sa kanyang mga anak na may malalang sakit patungo sa ospital.
Kahit paano man siya umiyak at magmakaawa, hindi mababago ang regulasyon dahil limitado lang ang mga kama sa ospital. Bukod pa rito, ang pananatailang malapit sa kanyang anak ay makakasama rin sa kanya. Napilitan si Katerina na tanggapin ang katotohanan at ipinagkatiwala ang kanyang 2 taong gulang na anak sa pangangalaga ng kanyang anak na lalaki. Kailangan mong alagaan ang iyong kapatid. Nang dumating ang medical team sa Central Hospital, natuklasan nilang okupado na pala ito ng mga nag-i-strict na medical staff. Kinundena nila ang kakulangan ng supplies sa ospital at ang masamang kondisyon ng trabaho. Nang dumating ang ambulansya na may dalang pasyenteng may radiation, magulo ang eksena. Ang mga pasyente, na ineskortan ng pulis, ay dumaan sa nagpoprotestang grupo at pumasok sa isang isolation area. Naganap na nababalutan ng plastic sheets. Walang doktor o nurse dito. Tanging malamig na pader at nakakandadong pinto. Gimbal ang natuklasan ng mga pasyente na sila ay iniwan dito. Tila dahan-daang naghihintay ng kamatayan. Ang mas nakapagtataka pa, ang nangangalakal ng basura na may malalang sakit ay nakalimutan din sa loob ng sasakyan. Pagdating ng mga eksperto, ang kawawang lalaki ay naghihingalo na, at may isa pang pasyente rito. Samantala, sa loob ng isolation room, ang mga pasyente ay sumisigaw ng malakas upang ilabas ang kanilang nararamdaman dahil hindi lang limitado ang kanilang kalayaan dito, kundi nang gusto nilang gumamit ng banyo, natuklasan nilang nakakandado rin ang mga pinto nito. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng isolation room. Ang basurero na walang malay ay binuhat papasok. Nagmamadaling nagsuot ng protective gear ang mga doktor dahil nabalitaan nilang ang limitadong dosis ng radiation na maaaring malantad sa bawat tao kada araw, kaya kailangan nilang tapusin ang kanilang misyon sa pinakamaikling panahon. Ang dalawang ito ay mga medikal na eksperto mula sa Rio. Ipinaliwanag nila sa lahat ang dahilan ng pag-lockdown sa banyo upang maiwasan ang kontaminasyon sa sistema ng dumi ng lungsod. Kailangan nilang suriin kung ang dumi ay may dalang kontaminasyon. Sa huli, isang taus-pusong talumpati ang nagpatahimik. Sa galit ng lahat, kasama pa ang nauna, nilang nakita ang itsura ng nangangalakal ng basura ng magkasakit. Unti-unti nilang naramdaman ang takot ng krisis na ito. Sa ilalim ng gabay ng 2 eksperto, sinimulan ng mga nakaligtas na ikwento ang mga araw na sila'y nahumaling sa asul na fluorescent na ilaw, at dahil doon, nabuo ni Dr. Orenstein ang buong larawan ng trahedya. Ang pinagmulan ng polusyon ay ang Radiation Therapy Center. Ang binatilyong nangangalakal ng basura ay aksidenteng nabutas ang balat sa panahon ng marahas na pagbuwag, at isang asul na pulbos ang tumagas. Sa oras na iyon, hindi niya ito pinansin. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang pagbuwag sa istasyon ng basura, na naging sanhi upang ganap na malantad sa hangin ng asul na pulbos. Samantala, ang may-ari ng istasyon ng basura ay naramdaman na parang nakahanap siya ng kayamanan. Sa isang pagtitipon ng pamilya, ipinakita niya ang kumikinang na pulbos sa harap ng lahat ng kanyang kamag-anak upang ipagmalaki. Ang lahat ng naruroon ay nabighani sa kagandahan nito. Sa gitna ng mga papuri, lubos na nasiyahan ang pagmamataas ni Evanildo. Generously niyang binigyan ang bawat malapit na kamag-anak ng bahagi ng pulbos. Isang hipag ni Evanildo ang direktang nagpahid nito sa kanyang leeg. Pagkatapos ay tumingin sa salamin upang humanga sa kanyang balat na kumikinang tulad ng mga bituin. Ang pinakamalungkot na eksena ay naganap sa bahay ng kapatid ni Evanildo. Ibinigay niya ang pulbos sa kanyang anak na babae, at para sa kanya, ito ay tulad ng mga bituin sa langit. Ang maliit na batang babae ay labis na natuwa at buong gabi ay naglaro sa magandang alikabok na iyon. Kahit sa hapagkainan, ginamit pa ang kamay na puno ng asul na pulbos para isubo ang pagkain sa bibig ng ina. Nakita ni Katerina ang 2 mag-ama na naglalaro ng maruming laro, kaya't direkta niyang inilagay ang pulbos sa plastik na pala at ibinuhos sa lababo. Nang marinig ang balita na ang kanyang kapatid ay naapektuhan ng radiation sa pamamagitan ng digestive tract, sabay-sabay na nagbago ang kulay ng 2 eksperto. Ang sitwasyon ay lubhang kritikal at agad nilang ipinadala ang pasyente sa ibang ospital. Natuklasan din ng grupo ng survey ang antas ng radiation sa drainage tank sa likod bahay ni Katerina. Ang direksyon ng tubo ay tila patungo sa isang kalapit na sapa. Si Paula ay umaasa pa rin at sa kabila ng pag-aatubili, naghahanap pa rin siya ng impormasyon sa mga kapitbahay. Pinaupo ang 2 sa loob ng bahay, ngunit hindi inaasahan. Ang kanilang detector ay naglabas ng nakakabinging alarma. Ang mga taga-baryo ng Thohoy ay naglagay muli ng kumikinang na pulbos sa harap ng estatwa ng Diyos para sa maamba. Agad na lumabas ng silid sina Paula at Dr. Orenstein. Kasabay nito, iniutos ang pag-lockdown ng buong kalye. Ang lahat ng residente dito ay kailangang pumunta sa stadium para sa screening at quarantine. Lahat ay pumili sa sasakyan. Sa oras na ito, si Masho ay nag-iisang nakatayo sa bus stop, batay sa malabong pahiwatig na ibinigay ni Antonia.
Hawak niya ang detector sa kanyang kamay at tahimik na sinuri ang bawat sasakyang dumadaan. Hindi nagtagal, dumating ang isang bus na may numerong 008. Nakita ni Masho ang driver na nakasuot ng cowboy hat at kwintas. Ang nakita sa control panel ay katulad ng inilarawan ni Antonia. Sinubukan niyang sumakay sa likurang pinto pero tumunog ang alarm ng detector. Hindi na ito may tatago, mabilis na nagpanik ang mga pasahero sa loob. Malakas na inanunsyo ni Masho na ang bus na iyon ay kontaminado ng radiation. Kailangang pumunta ng lahat sa stadium para magpasuri. Nagkagulo agad sa loob ng bus, nagsisigawan ng mga tao na gustong bumaba. Mabilis ang naging reaksyon ni Masho, direkta niyang ipinaliwanag ang panganib sa driver. Kung hahayaan ang mga tao na umalis, kakalat ang kontaminasyon sa lahat ng dako. Mga sulok ng lungsod na nasa labas pa ng quarantine zone ng mga aktivista. Ang gobernador ay nagpapakita pa rin ng positibong saloobin sa harap ng media, na nagsasabing kontrolado na ng maayos ang sitwasyon ng radyasyon. Ang resulta, pagkasabi niya nito, sina Dr. Orenstein at Paula kasama ang isang grupo ng mga residente, ay biglang pumasok sa quarantine zone, at nagdala pa sila ng isang bus na puno ng mga tao para isailalim sa screening. Agad na namutla ang mukha ng gobernador. Ang kapayapaang ginamit niya para pagtakpan ang lahat, ay agad na gumuho sa harap ng katotohanan. Ang mas malala pa ay, ang kondisyon ng maraming pasyente sa sentral na ospital, ay nagsisimulang lumala. Tinawagan ng mga eksperto ang kanilang mga nakakataas upang ilipat ang 10 malalalang pasyente sa ospital ng hukbong pandagat, na may pinakamahusay na antas ng serbisyong medikal, subalit malinaw ang tugon ng kabilang panig. Limitado rin ang mga mapagkukunan dito, hanggang 6 na pasyente lamang ang kayang tanggapin. Ang desisyong ito ay agad na naglagay sa 2 eksperto sa isang mahirap na sitwasyon. Pagbaba ng gabi, sina Masho at Dr. Orenstein kasama ang iba pa ay muling nakipagkita sa gobernador. Muli, nagdala sila ng mas masamang balita. Ang bilang ng mga impeksyon ay hindi lamang nanatili sa orihinal na 6. Lalo na, ang supply ng tubig ng isang kapitbahayan ay kontaminado. Iminungkahi ni Paula na kumilos sa lalong madaling panahon. Kung magkakaroon ng malakas na ulan, ang buong supply ng tubig sa ilalim ng lupa ng lungsod ay makokontamina. Bilang resulta, pagkatapos niyang magsalita, bumuhos ang malakas na ulan mula sa kalangitan. Walang babala, nagbago ang mga mukha ng lahat ng naroroon. Isang ginawang bomb alert sa kanilang mga puso. Ang lungsod na ito ay unti-unting nilalamon ng isang epidemya. Dahan-dahan ngunit tiyak, isang nuclear leak ang kumalat sa buong lungsod. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga radioactive source na makikita kahit saan, kundi ang tubig na ginagamit ng mga tao araw-araw. Kontaminado na rin ba ang ating inuming tubig? Haka-haka lamang iyan, hindi pa kumpirmado ang impormasyong ito. 3 araw na mula nang matuklasan ang pagtagas ng radiation. Nagkakagulo na ang buong lungsod sa matinding takot, parang isang epidemya. Kahit sa balita ay ang mga eksperto ay kanya-kanyang opinyon kung ang nakamamatay na cesium-137 ay humalo na ba sa malakas na ulan at bumaon sa lupa. Kung magkakatotoo ang teoryang ito, ibig sabihin ay ang buong sistema ng supply ng tubig sa lungsod ay kontaminado na. Ang mga nakakatakot na usap-usapang ito ay nagpapatindig ng balahibo sa takot ng bawat mamamayang nakatutok sa telebisyon. Alam na alam ng pisikong si Masho kung gaano kalaki ang panganib na dulot ng cesium-137. Pinagbilinan niya ang kanyang asawa na bago pa man magkaroon ng malinaw na anunsyo, ay uminom lang ng bottled water habang nasa bahay araw-araw. Samantala, galit na galit ang gobernador sa kanyang opisina dahil sa mga walang pakundangang sinasabi ng propesor sa telebisyon. Naniniwala siyang ang mga iresponsableng pahayag na iyon ay nagdulot ng matinding panik sa publiko. Iniutos ng gobernador kay Dr. Orenstein ng Nuclear Regulatory Commission na agad magdaos ng press conference para linawin sa publiko na ang tubig sa lungsod ay ligtas inumin, ngunit bilang isang seryosong siyentipiko, hindi makapagbibigay ng padalos-dalos na opinyon si Dr. Orenstein. Bagamat sa ngayon ay maliit na dami lang ng cesium powder ang nakita, ang pagdaloy nito sa ilog at paghalo sa napakaraming tubig ay hindi sapat para magdulot ng pinsala, ngunit hindi rin matitiyak kung may katulad na sitwasyong nangyayari sa ibang lugar. Iginiit ni Dr. Orenstein na dapat itong ibatay sa siyentipikong datos at magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa tubig ng ilog sa laboratorio. Ngunit aabutin ng hindi bababa sa 48 oras bago makuha ang resulta. Ang panahong ito ay napakatagal para sa gobernador na sabik na pakalmayan ang galit ng mga tao. Napilitan siyang gumamit ng isang kompromiso na siyang pagpapakilos ng mga helicopter ng pulisya na nilagyan ng mga metro upang magsagawa ng aerial survey sa tabi ng ilog. Ito ay makapagpapakita sa publiko na ang gobyerno ay aktibong kumikilos.
at makakakuha rin ng paunang datos ng mabilis. Ano man ang mangyari, kailangan magdaos ng press conference ngayong gabi. Bilang isang veteranong politiko, alam niyang lubos na ang mahalaga sa mga tao ay hindi ang eksaktong datos, kundi ang pakiramdam ng seguridad na dulot ng opisyal na pagkilos ng pamahalaan. Ang kawawang si Masho ay muling tinawag upang tumulong. Sasakay siya ng helicopter para magsagawa ng paunang pagsusuri sa ilog. Magpapatuloy si Dr. Pole sa pagkuha ng mga aktwal na sample sa mga balon at tubig sa ilalim ng lupa, at sa sentro ng sakuna, sa loob ng mga pansamantalang isolation ward. Isang mahirap na pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan ang nagaganap. Tinatalakay ng mga eksperto sa medisina ang listahan ng mga taong may matinding radiation, na kailangang ilipat agad sa ospital ng hukbong pandagat sa Rio. Mas maganda ang kondisyong medikal doon, pero sa kasamaang palad, 6 na kama lang ang available. Ang unang 2 nakipag-ugnayan at sumire sa pinagmulan ng kontaminasyon ay nasa kritikal na kondisyon at kailangang ilipat kaagad. Bukod pa rito, mayroon ding isang batang babae na aksidenteng nakalunok ng pulbos. At ang hipag na nagpahid ng cesium-137 powder sa kanyang ugat. Ang natitirang mga kama ay inilaan para kay Antonia, ang asawa ng may-ari ng junk shop. Ngunit nang malaman ni Antonia na malubhari ng ama ng batang babae, nagpasya pa rin siyang ipaubaya ang kanyang pag-asa sa buhay sa iba. Tutal, 6 na taong gulang lang ang bata at hindi siya makakarating mag-isa sa Rio nang walang kasamang kamag-anak. Alam din ni Antonia na ang pananatili rito ay nangangahulugan lang ng kamatayan, pero hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang buhay, kung ito naman ang magiging daan para magkasama ang mag-ama, sulit na ito. Gayunpaman, ang kanyang ina na si Katerina ay dumaranas ngayon ng isang uri ng social death na mas masakit pa kaysa sa sakit. Bagamat hindi siya tinamaan ng radiation, ang kanyang mga damit, mga dokumento, at perang dala niya noong siya ay quarantine ay kinuha at sinunog na lahat. Wala nang ibang magawa si Katerina kundi ang magsuot ng damit pang ospital. Nakatayo ng tulala sa damuhan ng quarantine stadium. Sa kabutihang palad, isang mabait na doktor ang lumapit, at nag-alok na bigyan siya ng kanyang damit. Mayroon pa akong kaunting barya, pwede kang sumakay ng bus pauwi. Pagkatapos ng ilang paghihirap, sa wakas ay nakalabas si Katerina sa quarantine area. Gusto niyang pumunta sa Central Hospital para bisitahin ang kanyang anak, ngunit walang awang tinanggihan ng gwardya sa labas ng pinto. Ang lugar na ito ay itinalaga bilang isang espesyal na lugar ng pangangalaga, na itinuturing na semi-quarantine na walang mapuntahan. Si Katerina ay nakatayo lamang sa labas ng ospital. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal, ang kanyang anak na babae at 5 iba pang pasyente ay inilabas mula sa ospital. Ang mga taong ito ay mga malubhang pasyente na ililipat sa Rio Air Force Hospital. Magkayakap ang mag-ina dahil sa panahong ito, walang makakasiguro kung magkakaroon pa sila ng pagkakataong magkita muli. Ang tanging kal-iwan ay sasama rin ng ama ng bata. Nang makita niyang unti-unting lumayo ang dalawa, lubos na nanghina si Katerina. Balisa siyang bumalik sa kalye kung saan nakatira ang kanyang pamilya, ngunit pinigilan siya ng pulisya. Ang kalye na ito ay isang seryosong kontaminadong lugar. Bago malinis ang cesium-137, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Sa puntong ito, napagtanto ni Katerina na wala na pala siyang tahanan na babalikan. Sa desperasyon, kinailangan niyang pumunta sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan upang humingi ng matutulugan sa isang gabi. Kahit na ilang beses nang sinabi ni Katerina na hindi siya na-expose sa radiation, ngunit ang kabilang panig ay gumamit ng lahat ng uri ng dahilan upang tanggihan siya. Sa pintuan, hindi na nagpatuloy si Katerina sa pagmamakaawa. Balisa siyang tumalikod at umalis. Doon niya lang napagtanto ang tunay na nakakatakot. Sa radiation contamination ay ang pagtatayo nito ng malamig na pader sa pagitan ng mga tao. Sa kabilang dulo ng lungsod, ang sampling work ni Masho at ng kanyang mga kasamahan ay may isa pang hindi inaasahang pagtuklas. Habang sinusubaybayan nila ang pinagmulan ng polusyon sa ilog, hindi sinasadyang natuklasan nila ang isang truck na puno ng mga carton ng scrap na may radiation level na lumampas sa pamantayan. Pakiusap, itigil ang sasakyan, tanong ni Masho. Sinabi ng driver na ang mga carton ay galing sa isang warehouse. Agad na napagtanto ni Masho ang bigat ng problema. Pinadala niya ang kanyang kasamahan na dalhin ang sample ng tubig sa laboratorio, habang siya naman ay nagmamadaling pumunta sa bodega. Sa bodega, ang mga lumang carton ay nakatambak na parang bundok. Bawat isa ay maaaring nahawahan ng nakamamatay na radiation. Mas masahol pa, inamin ng may-ari ng bodega na may isang truck na puno ng mga nakamamatay na carton na patungo sa mataong lungsod ng Sao Paulo. Agad na tumakbo si Masho upang iulat ang insidente kay Propesor. Kasabay nito, nagdala rin si Paula ng masamang balita kay Dr. Orenstein. Natuklasan nilang ang antas ng radyasyon sa balon ng isang pamilya ay lumampas na sa limitasyon.
Ito ay daan-daang beses na mas mataas, at wala pa ring resulta ang pagsusuri sa tubig sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nalagay si Dr. Orenstein sa isang mahirap na sitwasyon. Sa press conference mamayang gabi, paano niya masisiguro sa publiko na walang problema ang inuming tubig, matapos piliting pakalmayan ang sarili. Nagpasya si Dr. Orenstein na unahin muna ang mga pinakakagyat na panganib. Agad siyang tumawag sa ahensya ng enerhiyang nuklear sa ipinag-utos ng Sao Paulo ang agarang pag-lockdown sa paggawaan ng papel, at ang pagkontrol sa nakamamatay na kargamento ng carton. Matapos ang lahat ng ito, pagod na si Dr. Orenstein. Nang ibunyag niya ngayong araw pala ang araw ng pagtatapat Yom Kippur. Mula madaling araw ay wala pa siyang kahit isang subong pagkain, o kahit isang patak ng tubig, at namangha si Ruan na nagawa pa rin niyang panindigan ang kanyang pananampalataya, sa kabila ng matinding pressure. Sa pagkakataong ito rin, sinabi ni Dr. Orenstein kay Masho na ang asawa nito ay pumunta sa kanya kaninang araw. Agad na nakaramdam ng masama si Masho, at nang magmamadali siyang umuwi, wala siyang naabutan kundi isang bakanteng silid. Ang pagkabigo ng kanyang asawa matapos tanungin ang kanyang ama, nalaman niyang nagrereklamo ang kanyang asawa na hindi siya makasama ng kanyang asawa. At nag-aalala rin siya sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sa huli, nagpasya siyang bumalik sa Rio sa pamamagitan ng eroplano. Sa panahong ito, lumalala ang krisis sa ospital. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang kondisyon ng maraming pasyente. Isang kritikal na pasyente na nagngangalang Raimundo, dahil hindi niya matiis ang pagka-suffocate sa ward. Pati na rin ang takot sa gamot, ay tumakas mula sa ospital habang hindi nakatingin ang mga medikal na kawani. Hindi niya namalaya na isa na pala siyang naglalakad na. Pinagmumulan ng impeksyon, at nagpunta pa siya sa bar para uminom. Mabuti na lang at alam na ng ibang mga customer ang impormasyon mula sa telebisyon, kaya pinagmumura nila siya at pinalayas. Inilabas pa ng may-ari ng bar ang kanyang nakatagong pistola. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig, dumating ang doktor matapos makatanggap ng ulat. Sa tulong ng mga pulis, matagumpay nilang naibalik si Raimundo sa ospital. Pagdating ng gabi, magsisimula na ang pinakahihintay na press conference ng lahat. Nakatayo si Dr. Orenstein sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, humaharap sa napakaraming lente ng media. Mahinahon niyang ipinahayag na base sa kasalukuyang datos ng pagsusuri, ang tubig na iniinom sa lungsod ay hindi makakaapekto sa kalusugan ng mga mamamayan. Gayunpaman, ang mga matatalas na reporter ay hindi madaling maloko. Inaasahan nilang magbibigay si Dr. Orenstein ng ganap na kasiguruhan na walang anumang kontaminasyon sa inuming tubig. Ang tanging nagawa ni Dr. Orenstein ay bigyang diin ang dami ng pulbos. Ang selenium na dumadaloy sa ilog ay hindi makakasama sa kalusugan. Upang patunayan na hindi kasinungalingan ang kanyang sinabi, nilabag pa niya ang mga batas ng araw ng pagbabayad sala, at uminom ng mahigit kalahating bote ng tubig sa harap ng maraming tao. Sa sandaling iyon, dala ni Paula ang ulat ng pagsusuri sa ilog patungo sa bulwagan. Nang makita niyang nakangiti at patuloy na tumatango ang kausap, agad na naunawaan ni Dr. Orenstein ang ibig sabihin nito. Naging napakatatag ng kanyang tono. Ipinahayag sa publiko na ang tubig ng lungsod ay 100% ligtas. Ang tanging kontaminadong tubig ay nasil na. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, isang reporter ang naglabas ng mas mabigat na balita. Isang truck na may dalang kontaminadong beer ang patungo sa Sao Paulo. Alam ba ito ng Nuclear Energy Commission at sinadya itong itago? Ang madilim na ulap ng nuclear leak ay lumabas na sa lungsod na ito. Sa ospital ng Air Force sa Rio, ang nakakabinging sirena ay umalingaw sa emergency room. Ang may-ari ng junk shop, na malubhang nalasan, ay biglang inatake sa puso. Sinubukan ng mga doktor ang lahat ng paraan para iligtas siya. Pero si Evanido ay nanatiling walang malay, parang isang walang buhay na katawan. Kinabukasan, dumating din sa Air Force Hospital ang pangalawang grupo ng mga pasyente. Sa simula, 6 lang ang pwesto dito, pero ang mga empleyado ng ospital ay may malaking responsibilidad. Nang malaman nilang nagkaroon ng nuclear incident sa Guernica, sabay-sabay silang lumapit sa kanilang mga superior, at hiniling na isantabi ng Air Force Hospital ang kanilang mga pagkiling, at gawin ang lahat ng makakaya upang tumanggap ng mas maraming tao. Kami ay nagboluntaryo na tumulong sa ospital. Tumanggap pa ng pasyenteng kritikal si Antonia, ang asawa ng may-ari ng junk shop. Kaya naman mabilis siyang nakarating sa ospital ng hukbong panghimpapawid. Upang makakuha ng mas mabuting lunas, gumawa ng eksepsyon ang doktor para kay Antonia para mapanatag ang loob nito. Habang nakatingin sa salamin kay Evlindo na nasa malalim na coma, ang asawang dati ay malusog. Ngayon ay puno na ng tubo sa katawan, ang matapang na babaeng ito ay agad na nanghina. At ang pinakamakasakit sa ospital ay walang iba kundi ang 6 na taong gulang na si Celeste. Dahil sa matinding radiation, unti-unting nalalagas ang kanyang buhok ng malalaking hibla.
Isang nurse ang tila nag-aalaga sa sarili niyang anak. Malumanay niyang pinayuhan akong putulin ang aking mahabang buhok, habang sa opisina na hindi kalayuan. Ang mga nangungunang eksperto sa bansa ay nagpupulong upang talakayin ang paraan ng paggamot. Dahil hindi pa sila nakaranas ng katulad na kondisyon noon. Sa totoo lang, nagtatrabaho lang sila habang naghahanap ng solusyon. Kabilang sa kanila, isang nangungunang eksperto mula sa Chernobyl, ay nagmungkahi ng isang mapanganib na pamamaraan, dagdagan ang dosis ng blue spectrum drug. Maaari nitong mapataas ang aktibidad ng white blood cells. Sa gayon ay mapapalakas ang immune system, bagaman ang gamot na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa katawan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, hindi natin maaaring hayaan na lang na mamatay ang pasyente sa sakit. Ang nakakagulat sa lahat ay ang may-ari ng junk shop. Matapos ang ilang linggong pagkakoma, ay himalang nagising. Sabik na siyang makita ang kanyang asawa pero pinigilan siya ng nurse sa kanyang higaan. Dahil ang kalagayan ni Antonia ngayon ay napakalala, patuloy na tumataas ang presyon ng dugo niya sa gitna ng kaguluhan. Tumunog ang emergency alarm sa isa pang silid ng pasyente. Ang temperatura ng 6 na taong gulang na si Celeste ay biglang tumaas sa 40 degrees. Ang ina ng batang babae, si Katerina, at maraming iba pang biktima ay inilagay sa isang pansamantalang tirahan. Nakita niya sa telebisyon ang balita tungkol sa malubhang kalagayan ng kanyang anak, at labis siyang nasaktan. Gusto ni Katerina na pumunta sa ospital sa Rio upang bisitahin ang kanyang anak, ngunit wala siyang sapat na pera para makabili ng tiket sa eroplano. Samantala, sa silid-aralan ng ospital ng Air Force, napakabigat ng kapaligiran. Ang dami ng radiation na nasipsip ng batang babae ay 3 beses sa nakamamatay na antas. Hindi napigilan ng gene therapy ang unti-unting pagkamatay. Kung hindi ma-regenerate ang immune system niya, maaaring mamatay ang batang ito anumang oras. Ang mga eksperto mula sa Chernobyl ay nagpakilala ng bagong therapy sa lahat. Ang espesyal na gamot na ito ay maaaring magunjok sa katawan na gumawa ng isang uri ng protina na pinipigilan ng radiation, na sa teorya ay maaaring magpanumbalik ng paggana ng immune system. Sa katunayan, alam ng lahat ng narito, na wala silang batayan. Ang ginagawa nila ay lumilikha ng batayan. Sa huli, nagkasundo ang board na aprobahan ang experimental na CSF therapy na hindi pa nasusubukan sa klinika. Ang unang iniksyon ay puno ng mga hindi alam, at dahan-dahan itong itinurok sa katawan ni Celeste. Lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay ng himala. Ang pangalawang iniksyon ng bagong therapy ay sabay na itinurok kay Antonia dahil patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon. Hindi na siya makapaghintay pa sa mga resulta ng eksperimento. Ngunit ang nakakagulat sa lahat ay halos sabay-sabay. Huminto ang tibok ng puso ni Celeste at Antonia sa gitna ng kanilang nakakadurog na pag-iyak. Sila ang naging mga unang biktima na namatay dahil sa radiation. Gayunpaman, ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng paghihirap, kundi ang simula ng isa pang bangungot. Sa isang sementeryo sa labas ng Rio, isang hindi pa nakikitang kaguluhan ang sumiklab. Bagamat paulit-ulit na tiniyak ng gobyerno na ang mga labi ni na Antonia at Celeste ay hindi makakapinsala sa publiko, nanaig na ang takot kaysa sa katwiran. Daan-daang residente ang nagtipon sa gate ng sementeryo. Sumisigaw sila ng mga slogan na umalis ka, CZM, dahil sa takot na madumihan ang kanilang lupa ng mga bangkay. Mayroon pang ang mga taong hindi pinansin ang pagpigil ng pulisya, at galit na naghagis ng bato upang pigilan ang paglilibing. Ang ina ng batang babae, si Katerina, ay labis na nalulungkot. Habang tinitingnan niya ang mabigat na kabaong na naglalaman ng kanyang anak, iba't ibang emosyon ang bumalat sa kanya. Bakit ang kanyang anak, na labis na nagdusa sa buhay, ay pinagkaaitan pa ng karapatang magpahinga ng payapa matapos mamatay? Marahil ay hindi napagtanto ni Katerina na sa mata ng galit na mga tao, ang nasa loob ng kabaong ay hindi isang anak ng ibang tao, kundi isang nakakatakot na bagay na naglalabas ng nakamamatay na radiation. Walang sino man ang umasa na sa mundong ito ay may mas baliw pa kaysa sa mga taong iyon. Ang Nuclear Energy Commission, pagkatapos ng ilang linggo, sa wakas ay nalinis ang halos lahat ng cesium powder. Ngunit paano haharapin ang batch ng nuclear waste, na ito ang naging pinakamahalagang problema ngayon? Unti-unting naging matalim ang mga mata ng gobernador. Dahil sa kanyang sariling maningning na reputasyon, tanging ang langit lang ang nakakaalam kung anong kabaliwan ang kaya niyang gawin. Ang lalaking ito ay nangongolekta ng mga sample ng nuclear waste, ngunit nang tumingala siya, bigla siyang nakakita ng asong kontaminado ng radiation. Lumitaw ang nuclear, at bago pa man makapag-react ang lalaki, ay natamba na siya sa lupa. Bagamat narinig ng kanyang kasamahan ang ingay, at mabilis na pinalayas ang aso, huli na ang lahat. Napunit ang protective suit ni Masho. Hindi nang ahas magpabeya ang binata kahit isang minuto. Agad siyang nagpunta sa ospital para magpatingin. Ipinakita ng ulat ng pagsusuri na ang bilang ng mga cell ng kanyang lympho ay napakababa.
Ito ay maaaring isang maagang senyales ng impeksyon sa nuclear. Sa susunod na 3 araw, kailangan niyang manatili sa ospital para obserbahan. Ang balitang ito ay parang kidlat na tumama kay Masho, na lubos siyang nagpanik. Buong araw siyang nagbisikleta ng baliw para maglabas ng stress. Bilang isang nuclear physicist, alam ni Masho ang tungkol sa cesium sa kanyang katawan. Maaari itong lumabas kasabay ng pawis na mabilis na bumabasa sa kanyang damit, ngunit hindi nito kayang pawiin ang takot sa kanyang puso. Hindi rin masabi ni Masho ang tungkol dito sa kanyang buntis na asawa, si Dr. Orenstein, na parang isang nakatatandang guro, ay mabait at tapat na sinabi kay Masho na oras na para humingi siya ng tulong. Sa aspetong mental, ipagdarasal kita palagi, pero kailangan mo ring kausapin ang iyong asawa. Matapos payuhan, sa wakas ay naglakas loob si Masho, at kinuha ang telepono. Ang asawa niya sa kabilang linya ay masayang-masaya sa simula, ngunit mabilis niyang napagtanto na may mali sa ilalim ng kanyang nag-aalalang pagtatanong. Sa huli ay inamin ni Masho na siya ay nalantad sa radiation, at kasalukuyang naka-isolate at inoobserbahan sa ospital. Gayunpaman, hindi siya nagsisisi, dahil siya mismo ang nakatuklas ng panganib ng nuclear radiation. Kaya kailangan niyang lumahok sa buong proseso ng pagwawasto, dahil kailangan niyang tapusin ang anumang sinimulan niya. Kahit na mamatay siya dahil dito, hindi pa rin siya nagsisisi. Ang asawa sa kabilang linya ay natahimik. Hindi na niya sinisisi ang kanyang asawa na hindi umuuwi sa buong araw. Biglang bumulwak ang matinding pagmamalaki sa aking puso. Nakakalungkot, maraming bagay ang hindi nagbabago dahil sa pagsisikap ng isang individual. Ang epekto ng insidente ng radiation ay patuloy na lumalaganap. Pumasok ang gobernador sa komite. Ang interes niya ay hindi ang mga pasyenteng naghihingalo sa ospital, kundi ang kanyang nasasakupan na nagdurusa sa matinding pagharang sa ekonomiya. Ang transaksyon sa soybean ay napilitang kanselahin, at kahit ang espesyal na bigas ay walang bumibili. Sinisi ng gobernador ang lahat sa chairman ng komite ng nuclear energy, na dahil sa kanyang hindi epektibong pag-iingat sa unang yugto, at hindi sapat na publisidad pagkatapos ng insidente, kaya nagkaroon ng pagtatangi ang ibang estado sa lugar na ito. Bagaman sa mga nakaraang araw, ang dami ng asul na pulbos na kumalat sa labas ay nakolekta na. Ngunit ang paghawak sa mga nuclear waste na ito ay naging pinakamahirap na problema ngayon. Ang ibig sabihin ng gobernador ay direktang dalhin ang mga ito sa kabundukan, liblib na lugar ng ibang mga estado, ngunit kapwa naniniwala si Chairman Cesar at Dr. Orenstein na hindi praktikal ang paraang ito, kung mayroon mang kahit isang lalagyan ng basura na mababasag. Habang ibinabiyahe, tiyak na madudumihan ng cesium 137 ang buong bansa. Gayunpaman, ayaw makinig ng gobernador at mariing iginiit na ang sakunang ito ay pananagutan ng Nuclear Regulatory Commission. Dapat din silang ang umako sa pagtugon sa mga bunga nito. Baka ang pait sa mukha ni na Chairman Cesar at Dr. Orenstein. Talagang walang mahanap na dahilan para makipagtalo. Dahil simula pa lang noong 2 linggo matapos maibunyag ang insidente ng radiation, ang may-ari ng lupa, kung saan nakatayo ang radiotherapy center ay ipinatawag na ng pulisya. Gayunpaman, ang negosyanteng ito ay nagrereklamo. Binili lang daw niya ang lupa, habang ang mga gusali sa ibabaw nito. At lahat ng ari-arian ay pagmamayari pa rin ng orihinal na radiotherapy center. Ngunit nang mahanap ng pulisya ang taong namamahala sa medical center, itinulak naman namin ang responsibilidad sa Santa Casa Hospital. Sinabi ng lokal na pamahalaan na ang dalawang panig ay may relasyon lamang sa kooperasyon. Ang radioactive na kagamitan ay ibinigay ng ospital, hindi ito pag-aari nila. Ngunit ang ospital ay walang kahihiyan. Sinabi nila na kahit na sila ang nagbigay ng radioactive na kagamitan, hindi sila responsable sa pagpapanatili at paggamit nito. Kahit na ang namamahala sa Radiation Therapy Center ay hindi ginawa ang kanilang tungkulin. Bakit hindi rin nag-supervise ang Nuclear Energy Commission? Suriin ang kagamitang radyoaktibo sa malawak na sakop nito. Sa huli, ang lahat ng responsibilidad ay ipinasa sa komisyon ng enerhiyang nuklear. Si Dr. Orenstein ay nagsaliksik na ng mga dokumento noon pa. Ang abandonadong kagamitang nuklear na ito ay hindi naiulat o nairehistro. Ngunit sa paningin ng iba, ang dahilan na ito ay isa lamang palusot para magturuan ng responsibilidad. Gayunpaman, si Dr. Orenstein ng Komisyon sa Enerhiyang Nuklear ay hindi kailanman naisip na iwasan ang kanyang responsibilidad. Buong puso siyang nakatuon sa pag-iisip kung paano gagawin ng maayos ang pagtugon sa pinsala noong nagsasaliksik tungkol sa imbakan ng basurang nuklear. Sa huli ay binaliwala niya ng direkta ang opinyon ng gobernador, sa paniniwalang ang pinakaangkop na lugar ay isang bahagi sa estadong ito. Nagkamali na tayo minsan, hindi na tayo dapat magkamali muli. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ginamit pa ng gobernador ang kanyang koneksyon sa presidente upang pilitin ang desisyon na ilipat ang basurang nuklear sa kabundukan ng Conchibo sa katabing estado ng Para. Nagalit si Dr. Orenstein.
Paano nagawa ng gobernador na itapon ang basurang nuklear sa isang lugar na may saganang tubig sa ilalim ng lupa? Hindi gaanong pinansin ng gobernador, iniisip na mas mabuti pa rin ito kaysa iwanan ang mga bagay na iyon sa syudad. Kaagad pagkatapos, walang hiya niyang idineklara na ang paglilinis at transportasyon ng kontaminasyon ay pinangangasiwaan pa rin ng pangkat ng mga eksperto ng Atomic Energy Commission. Ang regulasyong ito ay nakatulong sa kanya na alisin ang lahat ng responsibilidad, ngunit hindi inaasahan ng gobernador. Hindi pa nagsisimula ang paglilipat ng mga basura. Ang mga katutubo sa kabundukan ng Conchibo ay naglakbay ng libu-libong milya patungo sa tanggapan ng gobyerno ng estado ng Goyes upang magprotesta. Iginigiit nilang ang mga basurang nuklear na ito ay magdudulot ng matinding polusyon sa kanilang lupang tinubuan, na isang malaking paglapastangan sa mga batas ng kalikasan. Matapos mabunyag ang pangyayaring ito, muling naramdaman ng gobernador ang matinding pressure. Gayunpaman, dahil suportado siya ng Pangulo, nanatiling matigas ang kanyang paninindigan. Samantala, sa ospital ng hukbong panghimpapawid sa lungsod ng Rio, kasabay ng pagpanaw ng batang babae at ni Antonia, mabilis ding lumalala ang kondisyon ng iba pang mga pasyente. Hindi nagtagal, 2 pang pasyente ang idineklarang patay. Sila ay mga manggagawa sa pagproseso ng nuclear waste, bilang amo sa scrapyard. Sa wakas ay napagtanto na ni Avenue Nido ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa asul na pulbos. Puno siya ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Hindi lang ang mga taong malapit sa kanya ang isa-isang pumanaw. Maging ang batang nangangalakal ng basura na nagbenta ng mga kalakal sa kanya ay nasa kritikal na kondisyon na rin ngayon. Ang braso niyang nadikit sa asul na pulbos ay nagsisimula ng mabulok. Kung hindi ito puputulin, maaaring malagay sa panganib ang buhay niya anumang oras. Lalong nag-alala ang mga eksperto sa ospital. Pagkatapos ng diskusyon, nagpasya silang ipagpatuloy ang paggamit ng CSF inhibitor protein therapy, sa paniniwalang ang dahilan ng pagkamatay ng bata at ni Antonia ay dahil malala na ang kanilang impeksyon bago pa man sila turukan ng gamot. Gayunpaman, ang nakakatuwang balita ay si Masho, matapos ang 3 araw na walang tigil na pagpapawis, ay sa wakas ay nakalabas na ng ligtas sa quarantine center. Ngunit ang susunod na pagsubok na naghihintay sa kanya ay magiging mas matindi pa. Kahit na humaharap sa pagtutol ng mga katutubo, ang baliw na gobernador ay iginigiit pa ring dalhin ang mga nuclear waste doon. Diretsahang nagbitiw ng matitinding salita si Dr. Orenstein. Gagamitin niya ang pangalan ng Nuclear Energy Commission upang maghain ng reklamo sa Pangulo. Ang mga nuclear waste na ito ay dapat may proseso sa isang lokalidad sa loob ng nasasakupan ng bagong estado. Nagbago ang saloobin ng gobernador. Nagbigay ng mungkahi si Dr. Orenstein sa kanya. Iyon ay ang sabihin sa mga mamamayan na pansamantala lamang ang pagtatago nito. Maghintay lang ng panahon at wala na ring magbabanggit tungkol sa isyu ng nuclear waste. Pinag-isipang mabuti ng gobernador at sa huli ay nakipagkasundo. Sa wakas ay sumang-ayon siya sa mungkahi ni Dr. Orenstein. Ngunit ang matuwid na iskolar na ito ay hindi kailanman inasahan na ang paghihiganti ng gobernador ay darating ng napakabilis dahil pumasok ang abogado sa opisina ni Dr. Orenstein at sinabing inihain ng prosekusyon ang kaso ng involuntary manslaughter dahil si Dr. Orenstein, bilang pinuno ng Nuclear Energy Commission, ay dapat na may pangunahing responsibilidad para sa nuclear leak na ito. Sa oras na ito, si Masho, nakalalabas lang ng ospital, ay nagkataong pumasok. Hindi na inalala ni Dr. Orenstein ang kaso, ngunit binigyan siya ng isang gawain na tulungan ng paghahanda para sa pagtatago ng nuclear waste. Hindi pa man pumapayag si Masho, nag-aalala na ang chairman ng Nuclear Energy Commission, at pinaalalahanan si Dr. Orenstein na dapat niyang seryosohin ang kasong ito, dahil nakataya rito ang dangal ng Nuclear Energy Commission. Ano man ang mangyari, hindi sila dapat matalo. Samantala, ang gobernador naman ay nagsasalita ng may kumpiyansa sa harap ng media, kung saan ibinunton niya ang sisi sa Nuclear Energy Commission para sa nuclear leak, habang ang mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan niya ay laging aktibong nakikilahok sa pagtugon sa sakuna. Sa huli, hindi niya nakalimutang bigyang diin na ang mga basura. Ang nuclear waste ay pansamantalang itatago sa mga pansamantalang imbakan sa estado. Pagkatapos aprubahan ng Kongreso, permanenteng ilalabas ang mga ito sa estado. Ngunit hindi inaasahan ng lahat na ang unang batch ng nuclear waste ay hindi pa nakakarating sa pansamantalang imbakan, ngunit nakatagpo na ito ng matinding pagtutol mula sa mga lokal na residente. Hinaranggan ng mga taong ito ang pangunahing kalsada. Huwag na nating pag-usapan ang mga truck na nagdadala. Kahit isang lalagyan ng basura ay hindi makadaan. Bagaman ipinangako ng chairman ng komite na hindi hahayaan ang basura ng nuklear na makapinsala sa kapaligiran, hindi nakinig ang mga tao. Pagkabalita ng gobernador, agad siyang nagtungo sa pinangyarihan.
Para pakalmayin ang galit ng taong bayan, nangako siya na kapag naghiwa-hiwalay ang lahat, maghahanap siya ng bagong lugar na paglilipatan. Naniwala ang mga residente at inakalang nakipagkompromiso ang gobernador, nang hindi alam na isa lamang itong paraan para magpalipas ng oras. Dahil natapos na ni Dr. Orenstein ang pagsusuri sa lahat ng lugar, ang kasalukuyang lokasyon pa rin ang pinakamainam. Para hindi magkagulo, nagpasya silang kumilos na. Tuwing hating gabi, ang mga truck na puno ng radioactive waste ay humaharurot, na parang mga maltong bumabagtas sa mga tahimik na kalsada. Si Ms. Wu, bilang tagapamahala sa lugar, ay dumaranas ng matinding pressure sa pag-utos ng transportasyon. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang paalala ng kanyang ama noon na huwag siyang sumali sa mapanganib na trabahong ito, na mas mabuting bumalik na lang siya sa Rio para maghanap ng trabahong pagtuturo. Hindi nag-atubili si Masho na tanggihan ang alok na ito. Sa tingin niya, mas makabuluhan ang mga ginagawa niya ngayon, kaysa sa pagtuturo, habang ang mga truck na nagdadala ng nuclear waste ay maayos na patungo sa kanilang destinasyon. Sa Air Force Hospital sa lungsod ng Rio, may nagaganap ding isang matinding pagsaklolo. Ang basurerong iyon ay nilanat ng hanggang 40 degrees, at agad na inalis ang kanyang naimpeksyong braso. Ngunit ang dami ng radyasyong kaya ng tao, bawat araw ay limitado, para makatapos ng isang malaking operasyong gaya nito. Kailangang may dalawang grupo ng mga siruhano na maghahalinhinan sa pagsasagawa ng operasyon. Naglalagay ito ng mas mataas na pamantayan sa koordinasyon ng mga miyembro, pati na rin sa katumpakan ng operasyon. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay mga nangungunang, ekspertong medikal mula sa loob at labas ng bansa. Ang isang grupo sa loob ng operating room ay naliligo na sa pawis habang ang kabilang grupo naman ay nagpapahinga sa labas. Pagkatapos ng isang gabing pakikipaglaban, sa wakas ay matagumpay nilang natapos ang operasyon. Magaling! Nakakalungkot lang na ang panig ni Masho ay muling nagkaroon ng problema. Mabilis na nalaman ng mga lokal na residente na sila ay naloko. Malinaw na nangako ang gobernador na ililipat ang imbakan. Pero sa halip, sinamantala ang dilim para palihim na. Ilipat ang basura at harapin ang mga nagagalit na taga-nayon. Napilitan si Masho na gawin ang lahat para kumbinsihin sila. Isang madamdaming talumpati ang nagtagumpay sa huli, upang mapapayag ang mga taga-nayon na hayaang ang basurang nuklear ay itago sa kanilang lugar, habang sa kabilang panig ng lungsod ay ginaganap din ang pagdinig para kay Dr. Orenstein. Ayon sa plano, sa tulong ng kanyang abogado, pinanindigan niya na ang Nuclear Regulatory Commission ay nakatanggap lamang ng ulat tungkol sa kagamitan mula sa radiation center na iyon. At tungkol naman sa kagamitang may malaking panganib na iyon, ay walang anumang tala sa kanilang mga dokumento. Tumango ang hukom na nag-iimbestiga sa kaso at sinabing si Dr. Orenstein ay hindi dapat managot ng pangunahin, ngunit si Dr. Orenstein ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na saya kahit pa sa aspeto ng legal na obligasyon. Sinunod niya ang lahat ng pamamaraan, ngunit sa moral na aspeto, nararamdaman pa rin niyang may kasalanan siya. Kung nahanap lang sana niya ang abandonadong sentro na iyon ng mas maaga. Kung mas naging mahigpit lang sana siya sa pagbabantay sa mga radioactive source. Hindi sana nangyari ang napakaraming casualty, at hindi rin sana nagdulot ng ganoon kalaking pagkalugi sa ekonomiya. Sa huli, hindi niya nakalimutang banggitin ang yumaong si Antonia, at pinuri siya bilang isang tunay na huwaran ng responsibilidad at katapangan. At ang tunay na salarin sa trahedyang ito ay bawat isa sa inyo. Pabaya ang mga opisyal sa bawat yugto sa ilalim ng pamumuno ni Masho. Ang mga kontaminadong gusali sa lungsod ng Goiania ay unti-unting nililinis, nakatayo si Catherine sa labas ng harang. Habang nakikita ng pulisya ang kanyang bahay na nagiging guho, isang empleyado ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang frame ng larawan. Ang bata sa larawan ay nakangiti ng napakaliwanag na tila hindi nangyari ang bangungot na ito. At ang tagapangulo ng Komisyon sa Enerhiyang Nuklear ay may natutunan din mula sa sakunang ito. Naghain siya ng resolusyon para sa komprehensibong pagsusuri ng lahat ng X-ray department, pati na rin ang mga radiotherapy equipment sa buong Brazil, upang maiwasan ang pag-uulit ng mga katulad na insidente, at ang mga pagsisikap ni Masho nitong mga nakaraang araw, ay nasaksihan ng lahat. Sinabihan siya ni Dr. Orenstein na huwag nang kumuha ng pagsusulit para sa lisensya ng guro, sa halip ay formal siyang inanyayahan na sumali sa Nuclear Energy Commission. Tuwang-tuwang napangiti si Masho noon din. Sinabi ni Dr. Orenstein na nararapat lamang ito para sa kanya. Sa sakunang ito, masyadong maraming responsibilidad ang binuhat ni Masho, na hindi naman talaga para sa kanya. Sa pagtatapos ng kwento, ang may-ari ng junk shop, si Lou at ang kanyang nakababatang kapatid ay milagrosong nakarecover, at nakalabas na ng ospital. Karamihan sa mga tao rito ay nawalan ng mga mahal sa buhay at pati na rin ng kanilang mga tahanan. Bukod pa rito, sa loob ng susunod na taon, kailangan nilang bumalik buwan-buwan para sa regular na check-up.
At sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, mamumuhay sila sa ilalim ng pagsubaybay ng mga kagamitang medikal. Ang insidente sa nuclear plant ay itinuturing na pinakamalalang aksidenteng radioaktibo sa kasaysayan ng mundo. Ang 5 taong responsable ay kinasuhan ng kapabayaan, na mas nakamamatay, mahigit 6,000 tonelada ng radioactive waste, ang inilibing sa ilalim ng lupa sa labas ng bayan. Sa kabutihang palad, halos 45 taon na ang lumipas. Walang anumang insidente ang nangyari sa lupaing iyon. Ang kalamidad na ito ay nag-iwan ng pilat sa mundo, na hindi kailanman maghihilom. Ito ay isang paalala sa sangkatauhan, na kung ang pag-unlad ng agham at teknolohiya ay walang pananagutan, ang magiging resulta ay walang katapusang pagkasira. Paano naman ang kagandahan ng pagiging tao na ipinakita sa kalamidad? Naging tanging aliw sa mga taong madidilim na iyon. Iyan ang kabuuan ng pelikulang Radioactive Crisis. Nagustuhan niyo ba ang pelikulang ito? Bigyan ng score na 1 hanggang 10. Ilang puntos ang ibibigay niyo sa pelikula? Mag-comment sa ibaba para malaman namin. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.